Tingnan nyo naman guys, anong nangyari sa mga ibon natin. Kaakit ko lang ha. Ganyan na sila kagutom. Good morning guys. Ito ang ating mga mga dadalhin sa Carlaville. At samantalang ang mga ibon natin na nandito sa separated na area, yan, ay sadya po talagang gutom na. Ayan. Ito naman, meron tayong dalawa dito sa labas na hindi pa napasok. Si Tiger Grizzle, saka meron siglet guys, I'll be back. Ito guys, ang loop natin na pang norte. Sagad na sagad wala talaga sila natirang patuka. Yun ang magandang palatandaan na healthy yung ibon. Malakas sila kumain, saka malakas sila uminom ng tubig. Yan. Tapos mag-aalpas tayo. Ito ang mga ibon natin na gagamitin sa norte. Mas pinili ko na huwag muna sila ilaro sa WFC. At saka ito si Blue Check andun na si Ampon. Ito si Ovaltine. Ito si Major. Ayan. Ito si Binondo. Ito naman Cookie. Okay. Isang Tiger Grizzle. Babae siya. Ito naman po ang ibon natin na si Alvin. Isa siyang pearl eye na ibon, na Tiger Grizzle. Almond Grizzle. Tapos ito yung imported na ibon natin. Galing sa kaibigan ko na nasa Korea na ngayon. Parang Jojo. Ayan. Ayan. Hindi siya pwedeng alpasan, baka lumayas lang siya gaya ng Chinese. Napakagandang ibon guys. Kahit makita nyo in person, napakaganda. Ayan. Yun siya. Tapos yung pugad nila, nag-sit in ako ng itlog. Tapos ngayon, ayan, meron ng pisang isa. Titingnan pa natin. May crack na tong isa. Ayos to. Malapit na to guys. Ayan. Sa labas ko po nilagay yung painuman kasi matutungtungan nilang pilit yan. Ito yung ibon natin na umuwi galing sa Del Gallego, si Batman. Dito ko pala nailagay sa stock. Kukunin ko yun dyan para maparonda ulit natin. Samantalang yung ibang ibon natin nandun sa loob ng ating playa. Nakain po sila sa paraan na alam nila. Ganyan ang magandang training sa truck. Bugan. Ay yung inumin, limited din. Limited din kasi ang pagpasok ng ulo nila sa mga butas para kumain. Good news kasi nga mayroong magandang balita. Ang asawa ni Boss N na si Bad Girl, Good Girl na uwi na sa atin. At kasama siya ngayon sa ronda. Napakainit guys. Asilaw ako. Kaya dito ako nagtago. Ginawa ko pong sombrero to kasi yung init talaga ng araw, napakasakit sa ulo. Ayan. Ayan yung bubong natin na wala na yung mga damo kasi nga pinatay ko na, tinapon ko na sa bukid.
Habang sila nagsisikain, yun na lang stock natin, hindi ko pa na mapatuka. Yung mga upcoming natin na papisa, ang inaasahan na natin yung nasa taas. Sa ibon ni ni Kulangot. Ex-wife pala, widow ni Kulangot. Si Kulanji. Samantalang sila nagkukumahog sila magsikain. Ganun po magandang training, yung bugbugan nila, yung resistance nila sa away sa loob ng truck. Madadala nila sa isip nila yon na kailangan ko kumain para sa pag-uwi ko may laman yung tiyan ko. Samantalang yung iba, hindi marunong kumain ng bugbugan, wala, dadapo lang. Dahil hindi nakakain, hindi nakainom. Yun ang magandang proseso sa training natin na ganito, na limited yung space nila sa pagkain, sa pag-inom. Malaking tsansa nila na makauwi dahil nakakain sila. Ganun po. Ito po si papakita ko sa inyo. Si Bad Girl. Yan, katabi niya si Major. Ayan. May nakikita ko di maganda. Mukhang nililigawan ni Major Payne. Si Boss N nando sa loob. Hindi ko inalpasan. Kasi siguradong lalayasan lang tayo nun. Ang mga ibon natin na inalpasan, siguro nasa 16 lang. 16 pieces lang. Yung iba kasi parang namiminto yung kanilang puwet na mga itlog. Ayun si Ampon. Kasi hindi na ako natatakot na ganyan sila para ma-expose sila. Si itong unit natin, imported line natin na si Yusuf Colson, saka yung kay Boss Alvin na ibon na almond gristle. Ano siya, hinahayaan na natin siya na nagaganito kahit bukas yung pinto ko, just to be sure na matetame nila, mapapaamo natin sila. At kailangan nila ng ganong interaction sa daddy nila, na kailangan silang kumain. Ito si Ampon na sa bubong. Nakapasok na pala si Ovaltine. Ang mga ibon natin na sadya po talang mababait po yung mga pinagmulan. At saka magaganda po record. Napapag-iwanan na tayo. Shoutout sa iyo Romeo Sacres ng Muson. Ang galing ng ibon mo. Congratulations. At syempre kailangan natin makita pa ang anong dapat pong makita sa ating mga warrior na kailangan natin ibigay pa sa kanila. Kagaya ng Betracing Gold, baliktad pa. Itong Betracing Gold hindi ko po kino-commercial. Sadya lang po natuklasan ko to na magandang alternate sa pagbigay ng nating antibiotic. Maganda siya. Alternative na maganda kasi may probiotic din siya with doxycycline, thiamulin, vitamin A, vitamin B, B complex, probiotics. Ito, maganda pala talaga to. Pagka sinabing doxycycline, more on respiratory. Kailangan niya, pinocure niya at pine-prevent niya. Prevention is better than cure. Sabi nga, maganda yon. Kasi ipiprevent na natin habang maaga. Konting tamlay pa lang ng ibon natin, kailangan na natin bigyan sila ng mga supplements na kailangan nila. At sa ating pag-iibon so far, kailangan ko talaga yung gano'n, ma-monetize, ma-monitor yung baka naman, ma-monitor yung ating mga ibon na alam natin kung anong kailangan nila. In fact, sa ating mga ginagawa naman ngayon na pag-alter ng mga gamot, maganda naman ang response nila. Sa kagaya nito, si Major Payne. Dati na siyang nagkasakit, ayan, bubong ng ng loop natin. Na sadya po talagang ginagawa ko naman ng paraan. Pasensya na po kung napapangitan kayo sa itsura at sa appearance ng loop natin. Hindi po ganoon kalaki ang pera natin sa bulsa. At sorry,
Correct me. Napuwing ako doon sa sa powder ng ng Betracin Gold. Ito pinakaayaw ko eh. Yung mawala na ako paningin. Ayan. Hindi ko na kayang gawin lahat ng mga bagay kung wala akong kamay. Pero hindi ko mararamdaman ang ganda ng mundo pag di ko na nagagamit yung mata ko na yan. Ang mga mata natin eh, precious yan. Ang best part ng ating physical na pangangatawan, yung mata natin. Once na damage yung mata natin, hindi na tayo makakapaghanap buhay ng ayos. Hindi mo na makikita yung hahawakan mo na items na kailangan mong gawin dahil dyan sa mata na yan. Ikinokorek ko po yung sarili ko doon sa isang part na ginawa ko na video na 30 days yung pigeon milk. Hindi po. Usually kasi 25 days po kami magwalay ng ibon. Kaya ganoon na lang po ang pagsasabi ko. Na hindi naman po ako isang matalinong tao. Sadya lang po talagang mahilig ako magbasang tao na nawala yung ating binili na sa isang special edition siya ng pigeon book na na sadya talagang napakaganda na laman. Mga international named renowned mga lahi na mga breeds na matitindi talaga sa buong mundo, na andon lahat, pati yung mga giant names sa mundo ng karera, sa bawat mundo, country na kinabibilangan nila, lalo na yung achievement ng Johnson Brothers na talaga namang napakatindi. Huwag natin alisin yung mga lahi ng mga Banlun, yung Vandenbroek, yan, matitinding mga lahi yan. Nasadya po talagang ginagamit pa rin hanggang ngayon. Mga pang distansya yan eh. Mga long distance na bird ang kanilang kakayahan na magagawa nila yung kanilang performance ng mas maganda pag malayo. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na pagwawalay natin na kailangan din nasa format. Saka yung mga lahi talaga matitindi talaga. Matitindi na po mga lahi ngayon, genetics, lahat makatindi na. Ayan si Ampon nga pala, guys. Ayan si Ampon. Ang ibon natin si Ampon, hinayaan ko lang yan paikot-ikot, kasama siya ni Luzon. Pero si Luzon di ko na nakikita. Sumama na yata kay Visayas. Baka sa Mindanao doon pumunta. Wala, di ko na nakikita si Luzon. Parang pinasaya lang ang buhay ko. Di ko na nakikita talaga. Ito ang ating pag-iibon. Ayun, isang magandang loop, payak na loop na pinagyayaman natin para magkaroon tayo ng magandang future sa karera. At shoutout po sa club natin na nilalaruan, ang APR, under ni Coor, Eman de la Cruz. Shoutout sa iyo, boss. At saka yung WPFC na kay Boss Marvin. Nakakalangkot po talagang isipin, may mga taong hindi nalaban ng patas. Kaya yung mga tao na hindi nalaban ng patas, pagpasensya na natin. God knows who does not pay. God knows ano pa ang dapat mangyari sa kanila. Ang mga tao na gumagawa hindi maganda sa kapwa, may hangganan yan. Yun na lang hawakan natin, Boss Marvin. Kung ano man pangyayari sa loop natin, sa di natin magandang ginagawa nila, let it be. Okay. Let it be. Kasi nga, naandyan si Karma. Automated na si Karma ngayon, automatic na. Pumupunta na siya anytime, anywhere sa mga gusto niyang balikan. Magaling niya si Karma. Maraming mga klase yan, chances. Ayun na, sumisilip na si Haring Araw. Napakatindi na sikat ng araw dito sa bubong, kaya
Siyempre, ayoko rin puwersa yung sarili ko. Kasi nga, mahirap magkasakit. At bawal magkasakit, guys. Ito, mga ibon natin. Pwede natin ito buksan anytime. Nakabukas lang. Walang problema dyan. Andito sila mag-bed. Doon pa rin naman sila papasok. Itong kagandahan nito, madali ang panguhuli. Pero sa payo sa akin ng aking kaibigan ni si Paring Mali, mahirap din gamitin. Siguro, kanya-kanya na ng diskarte, pamamaraan sa trapping. Okay guys, salamat po marami sa pagkakataon na sinamahan nyo ako sa ating mumunting channel na to, ang Tutanlop, na sadya po talagang pinapakita namin yung pagmamahal namin sa kanila. At saka kailangan nila yon. Kailangan nila makuha yung ganong klase ng pagmamahal mula sa amin na hindi kayang ibigay dati ng kanilang dating amo, ibibigay natin sa kanila. Kasi karamihan talaga dito, mga gift bird po sa akin. Hindi ko po birthday pero may gift bird. Binibigyan nila ako. Kasi nga, yun nga, sabi ko na rin po noon pa sa mga una kong videos na 200 more than 200 na ibon ang aking pinamigay lang sa aking mga selected na kaibigan at saka malalapit din sa akin na kaibigan. Na sadya naman po sila na nung nag-decide ako na bumalik sa racing ulit. Hindi ako naging mahirap sa akin ang bumalik at nakakuha ako ng mas magaganda pa na linyada. Shoutout sa inyo, Boss Bani Matro. Papasalamat ko mabuti yung yung knowledge shared na tinuro niyo sa akin. Saka sa pamamaraan ng pagbibreed. Salamat po. Makabawi din ako sa iyo. Huwag ka mag-alala. Marunong akong bumawi sa ibang panahon siguro. Saka hindi yung pagbawi naman hindi naman kailangang i-obliga mo yung sarili mo. Kailangan mo ng yung utang na loob kasi ganyan ang utang na loob kasi pagka ibinalik mo sa ibang pamaraan, yun? Gratitude, will mo yun na nag-aano ka ng yung pagpapasalamat na ikaw nabigyan ng ganong kaalaman, na share ng ibon na maganda, yun. Pero yung ibinalik na utang, renew yun, diba? Hindi po masama mangutang guys, basta ang mga inuutangan natin, huwag naman natin pahirapan. Saka hindi naman masama ang mangutang kasi wala naman tayong kakayahan. Kung meron tayong kakayahan, hindi tayo mangutang, di ba? Saka nasa loob pa lang tayo ng tiyan ng ating mga magulang. Utang na yon, utang na buhay. Thank you guys, good morning and arigato gozaimasu. Minasang, kyoskite. Salamat po. Tuloy lang po ang buhay, tuloy lang ang grind, tuloy lang tayo. Laban lang sa buhay. Lipad lang para sa pangarap. Thank you so much.